Isang gabi, si Luis, isang delivery rider na mahilig mag-overnight ride sa Manila, ay napadpad sa isang malaking mall sa Pasay. Kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Walang katao-tao, walang tunog ng sasakyan, at kahit ang ilaw ng mall ay tila mas madilim kaysa dati. Napansin niya ang isang malaking pintuan sa gilid ng mall na hindi niya pa nakikita noon. Ang pintuan ay gawa sa itim na bakal, may ukit ng mga misteryosong simbolo. Tila hinihila siya ng kuryosidad, kaya't hindi na niya napigilan ang sarili at pinasok ito. Sa loob, ang lugar ay parang isang malaking bulwagan na puno ng salamin. Ngunit ang mga refleksyon sa salamin ay hindi tugma sa kanyang galaw. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw ng mas mabagal at minsan ay tila tumitingin sa kanya ng may kakaibang ngiti. Nang maglakad siya ng mas malayo, napansin niyang nag-iba ang paligid. Ang mga pader ay tila baliktad. Ang mga kisame ay naging sahig. At ang mga escalator ay umaakyat patungo sa kawalan. Ang mga tindahan sa paligid ay nagbebenta ng mga kakaibang bagay. Mga sirang relo na umiikot pabaliktad, mga laruan na umiiyak ng mag-isa, at mga maskara na mukhang may buhay. Habang sinusubukan niyang humanap ng daan palabas, nakarinig siya ng boses sa malayo. Bakit ka nandito? Tanong ng isang malalim at malamig na boses. Nang lumingon siya, isang matandang lalaki na balot sa itim ang nakatayo. Ang mukha nito ay kalahating natatakpan ng maskara. Pasensya na po. Naligaw lang ako. Sagot ni Luis. Hindi ka naligaw. Pinili mo pumasok. At dito, walang umaalis nang hindi nagbabayad. Sabi ng lalaki. Sabay ngiti na nagpakita ng mga naninilaw niyang ngipin. Nang magmadaling tumakbo si Luis, napansin niyang ang bawat pintuan na binubuksan niya ay bumabalik sa parehong bulwagan. Sa bawat hakbang niya, tila mas nagiging baliktad ang lahat. Ang kanyang anino ay gumagalaw sa kabaliktaran at ang oras sa relo niya ay umaatras. Bigla niyang nakita ang isang malaking arko na may nakaukit ng mga salitang "Ang baliktad ay ang tama". Napansin niyang may isang maliit na kahon sa ilalim ng arko at sa tabi nito ay may sulat. Ilagay ang pinakamahalaga sa iyo upang makabalik sa tunay na mundo. Wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang ilagay. Sa desperasyon, kinuha niya ang kwintas na bigay ng kanyang yumaong ina. Ang bagay na pinakaimportante sa kanya, at iniligay niya ito sa kahon. At biglang bumukas ang arko. Ang paligid ay lumiwanag at sa isang iglap, bumalik siya sa labas ng mall. Normal na uli ang lahat. Ngunit pakiramdam niya ay may mabigat na nawala sa kanya. Nang tignan niya ang refleksyon niya sa salamin ng motorsiklo niya, nakita niyang wala na ang anino niya. Sa halip,
Ang anino niya ay naiwan sa baliktad na mundo. Nakatingin sa kanya mula sa kabilang panig ng salamin. Simula noon, tuwing gabi, nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanya. At kahit saan siya magpunta, lagi niyang nakikita ang isang bahagi ng sarili niyang anino na unti-unting lumalapit, tila hinihintay siyang bumalik.